Ang huling pasahero, ang multong bus. Malamig ang gabi at ang kalsada ay tila isang mahabang walang katapusang daan sa ilalim ng madilim na langit. Isang matandang bus ang mabagal na lumulutang sa kalsada, tila hindi talaga humihinto. Sa loob nito, makikita ang tila normal na mga pasahero, pero kung pagmamasdan mong mabuti, mapapansin mong hindi sila gumagalaw gaya ng isang normal na tao. Ang ilan ay nakaupo ng tuwid, nakatitig sa kawalan, habang ang iba ay mistulang nakatulala, nakapako ang tingin sa sahig ng bus. Isang lalaki, si Luis, isang manunulat na mahilig sa misteryo, ang aksidenteng nakasakay sa bus na ito. Naglalalakad siya pauwi nang biglang huminto sa harapan niya ang bus, at dahil wala siyang ibang masasakyan, sumakay siya. Sa umpisa, tila normal ang lahat, ngunit habang lumalalim ang gabi, napansin niyang hindi humihinto ang bus sa mga istasyon. Wala ring sumasakay o bumababa. Napansin niyang ang konduktor, isang matandang lalaki, ay tila malamig ang itsura at hindi lumilingon sa sino mang pasahero. Habang pinabaybay nila ang kalsada, unti-unting lumalabas ang nakakakilabot na katotohanan. Ang mga pasahero ay hindi mga ordinaryong tao. May babaeng tila nakangiti ngunit walang mga mata. May matandang lalaking walang anino. At may isang bata na tila humihingi ng saklolo ngunit hindi makapagsalita. Dahil sa takot, sinubukan ni Luis na bumaba, pero nang tingnan niya ang bintana, nakita niyang hindi na siya nasa lungsod. Ang labas ay isang madilim at abandonadong lansangan, at sa dulo nito may isang nasusunog na bus. Nang tanungin niya ang konduktor kung ano ang nangyayari, tumingin ito sa kanya at nagsalita sa isang malamig na tinig. "Kasama ka na sa amin, wala nang balikan." Sino ang nagpasimula ng apoy? Unti-unting bumabalik ang alaala ng mga kaluluwa sa loob ng bus. Isa sa kanila, isang lalaking may sunog ang muka, ang tahimik na nakaupo sa likod, ang siyang dahilan ng trahedya. Siya ang nagsindi ng apoy na pumatay sa lahat. Ngunit bakit niya ito ginawa? At paano makakatakas si Luis sa bus ng mga multo? Ang lihim ng sunog. Nagising si Luis sa malamig na dampi ng hangin. Nasa loob pa rin siya ng bus. Ang paligid ay tila isang bangungot, madilim, puno ng usok at may amoy ng nasusunog na kahoy. Pilit niyang inaalala kung paano siya napunta rito, ngunit parang binubura ng lugar na ito ang kanyang alaala. Hindi ito totoong bus, isa itong bitag. Bulong ng tinig sa kanyang likuran. Napalingon siya at nakita ang isang dalagang nakaupo sa dulong bahagi ng bus. Si Clara, isang pasaherong tila hindi kagaya ng iba. Buhay siya, o iyon ang akala ni Luis. Maputla ito, may pasa sa leeg at may bakas ng takot sa kanyang mga mata. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Luis. "Namatay na tayo rito. Lahat tayo," sagot ni Clara habang nanginginig ang boses. "At ang taong nasa likod ng sunog, nandito siya kasama natin." "Sino ang may kagagawan?" Unti-unting lumapit si Luis sa huling bahagi ng bus. Doon niya nakita ang isang lalaking nakayuko, hindi gumagalaw. May sunog ang kalahati ng kanyang mukha at may maitim na marka sa kanyang mga kamay. Tila bakas ng matinding init ng apoy. "Hindi mo ba ako naaalala?" Bulong ng lalaki.
nang hindi ito tumitingin kay Luis. "Sino ka?" tanong ni Luis, nanginginig ang tinig. Dahan-dahang iniangat ng lalaki ang kanyang muka. Si Ramon, isang dating driver na nagkaroon ng matinding sama ng loob sa bus company na kanyang pinagtatrabahuhan. "Sinunog ko ang bus para matapos na ang lahat," malamig niyang sinabi. "Pero hindi ako nakaalis. Kasama pa rin ako rito. Kasama ninyo." Biglang sumigaw si Clara. "Sinungaling ka! Sinunog mo kami ng walang awa. Kasalanan mo ang lahat ng ito." Maya-maya lang, nagsimula na namang magbago ang paligid. Lumilitaw ang mga anino ng mga kaluluwa, galit, umiiyak at naghahanap ng hustisya. Ang bus ay nagsimulang magliyab at bumalik ang trahedya sa harapan mismo ni na Luis at Clara. Makakatakas ba sila? O sila na ang susunod na magiging bahagi ng sumpang ito? Paulit-ulit na trahedya. Nanginginig si Luis habang pinagmamasdan ng paligid. Ang bus ay unti-unting nagliliyab. Ang mga bintana ay pinaliligiran ng pulang liwanag mula sa apoy. Ang mga sigaw ng mga pasahero ay nagsimulang bumalik. Parang sirang plakang paulit-ulit ang eksena ng trahedya. Si Ramon, ang lalaking may sunog ang muka, ay nakatayo sa gitna ng bus. Walang emosyon ang kanyang muka, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng anino ng nakaraan. "Sinunog mo kami," sigaw ni Clara, lumalapit kay Ramon. "Sinunog mo kami ng walang awa." "Kayo ang may kasalanan," malamig na tugon ni Ramon. "Hindi ako ang nagpasimula ng sunog. May iba pang dahilan kung bakit tayo nandito." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Luis, pilit na nilalabanan ang kanyang takot. "Ang bus na ito, hindi lang ito isang ordinaryong aksidente. May taong gusto tayong mamatay dito." "Sino ang tunay na may sala?" Biglang sumabog ang isang upuan sa likuran. Mula sa usok, lumitaw ang isang matandang babae. Ang kanyang muka ay puno ng galit at paghihinagpis. "Hindi kayo dapat nandito," aniya sa isang malalim at basag na tinig. "Hindi kayo dapat nakaligtas." Napaatras si Luis at Clara. "Sino ka?" sigaw ni Luis. Ngunit bago pa sumagot ang matanda, nagsimulang bumalik ang nakaraan. Isang malabong eksena ang lumitaw, isang batang umiiyak, isang pamilyang nakaupo sa harap ng bus, at isang aninong papalapit na may daladalang galon ng gasolina. "Isa lang sa inyo ang makakatakas," bulong ng matanda, sabay tinuro si Luis. Nagsimula nang lumakas ang apoy. Isa-isa nang naglalaho ang ibang mga kaluluwa. Ang oras ay nauubos na. Makakatakas ba si Luis o siya rin ay magiging isa sa mga kaluluwang hindi na makakawala? Ang nawawalang katotohanan. Nagkalat ang usok sa loob ng bus. Pinapaligiran sina Luis, Clara at Ramon ng nakakapasong init. Ang matandang babae ay nakatayo pa rin sa harapan nila. Ang mga mata ay nagliliyab sa galit. "Isa lang ang makakatakas," ulit niya habang unti-unting lumalabo ang paligid. Biglang bumalik ang isang alaala. Si Luis ay nasa isang bus station, may hawak na tiket, ngunit nag-aalangan siyang sumakay. Sa tabi niya, may isang batang babae na umiiyak. "Huwag mong iwan ang bus na ito," bulong ng bata. "Kung umalis ka, mamatay silang lahat."
Nabigla si Luis. Hindi niya matandaan ang batang ito, ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Para bang may isang mahalagang bagay na pilit niyang kinakalimutan. Ano ito? Bakit ako nandito? Tanong ni Luis, pilit na nilalabanan ang bumabalot na takot. Dahil may itinago ka, sagot ni Ramon. Hindi ako ang may sala, ikaw ang huling pasahero. Ang huling pasahero. Muli, bumalik ang alaala ni Luis nung gabi ng aksidente. Siya ang huling sumakay sa bus. Hawak niya ang kanyang tiket, ngunit nag-aalangan siya. Sa kanyang isip, may bumubulong, bumabaka, may mangyayaring masama. Pero hindi siya bumaba. At ilang minuto lang matapos siyang umupo sa likuran, may isang lalaking pumasok. May dalang gasolina, may galit sa kanyang mga mata. Siya ang tunay na may sala. Ngunit, sino siya? Biglang naputol ang alaala. Bumalik siya sa kasalukuyan sa loob ng bus na puno ng apoy. Wala ka ng oras, bulong ng matanda. Alamin mo kung sino siya bago maging huli ang lahat. Isa-isang naglaho ang mga kaluluwa sa paligid. Si Clara ay umiiyak, si Ramon ay nakatingin kay Luis na para bang alam niya ang kasagutan. At bago tuluyang lamunin ng apoy ang bus, isang anino ang lumitaw mula sa dilim, ang lalaking may dalang gasolina. Luis, natatandaan mo na ba ako? Ang lalaking may dalang gasolina. Nanginginig si Luis habang pinagmamasdan ng lalaking lumitaw mula sa usok. Ang kanyang katawan ay halos natutupok ng apoy, ngunit ang kanyang mukha ay malinaw na nakikita. Galit, puno ng hinanakit at tila pamilyar. Luis, natatandaan mo na ba ako? Tanong ng lalaki. Ang kanyang tinig ay mabigat, puno ng hinagpis. Sa isang iglap, bumalik ang alaala ni Luis, isang bus station, isang mainit na gabi, at isang lalaking nakaupo sa isang sulok. Yakap-yakap ang isang lumang larawan. Si Manuel. Manuel, bulong ni Luis. Mula sa gilid, lumapit si Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Sino siya, Luis? Ano ang koneksyon niya sa aksidente? Siya ang driver ng bus bago ang sunog. Biglang bumalik ang nakaraan sa isip ni Luis. Si Manuel ay dating driver ng parehong bus. Isang beses, nagkaroon siya ng isang matinding aksidente na ikinamatay ng kanyang asawa at anak. Naakusahan siyang pabaya, tinanggal sa trabaho at iniwang walang-wala. Wala akong kasalanan, bulong ni Manuel. Ang kanyang boses ay punit ng sakit. Pero tinanggal nila ako. Inagawan ako ng lahat, kaya sinunog ko ang bus na ito para ipaghiganti ang pamilya ko. Ang katotohanan sa likod ng sunog. Nanginginig si Luis. Pero, paano ako kasali rito? Dahil ikaw ang nagbigay ng tiket sa akin, sagot ni Manuel. Noong gabing iyon, ikaw ang huling pasahero. Ikaw ang nagpahuli sa bus. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng pagkakataong makapasok at tapusin ang lahat. Nanlabo ang paningin ni Luis. Hindi niya matanggap ang narinig. Totoo ba ito? Kasalanan ba niya kung bakit nangyari ang trahedya? Isa lang ang makakalabas, bulong ng matandang babae na ngayoy mistulang naglalaho na sa usok. At ang makakalabas ay ang may dalisay na puso. Paano makakatakas si Luis? May pag-asa pa bang mabago ang kanilang tadhana?
Habang patuloy na naglalagablab ang apoy, isang huling tanong ang bumagabag sa isipan ni Luis. Kung isa lang ang makakalabas, sino ang dapat maiwan? Isa lang ang makakalabas. Nagsimulang lumubog sa dilim ang paligid. Ang apoy na sumusunog sa bus ay tila isang ilusyon. Hindi ito kumakalat, hindi rin lumalamon sa kanila, kundi para bang nabubuhay at naghihintay ng desisyon. Si Luis, Clara at Ramon ay nakatayo sa gitna ng bus, nakaharap kay Manuel, ang lalaking nagpasimula ng sunog. Sa likuran nila, ang matandang babae ay halos naglalaho na, ngunit patuloy sa pagbulong ng parehong babala. Isa lang ang makakalabas. Napatingin si Luis kay Manuel, ang dating driver na itinuring na kriminal. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Dapat kang maiwan, sigaw niya. Ngunit ngumiti si Manuel, isang nakakatakot ng ngiti na parang nagsasabi na hindi lang siya ang may kasalanan. At ikaw, Luis, paano kung ikaw ang dahilan kung bakit tayo nandito? Sino ang tunay na may kasalanan? Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang salamin. Hindi ito ordinaryo. Nang tumingin sila rito, hindi nila nakita ang kanilang mga sarili, kundi ang nakaraan. Sa refleksyon, lumitaw ang gabing iyon. Si Luis ang huling sumakay sa bus. Si Manuel pasimpleng sumunod, hawak ang galon ng gasolina. Si Clara natutulog sa kanyang upuan, walang kamalay-malay. At si Ramon nakatayo sa tabi ni Manuel, parang may ibinubulong. Nanlaki ang mga mata ni Luis. Sandali, hindi lang si Manuel ang may kasalanan. Napatingin sila kay Ramon na ngayon hindi na nanginginig sa takot. Ang tagal niyo namang maghinala, bulong nito. Ang tunay na trahedya. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Hindi na sila nasa loob ng nasusunog na bus, kundi sa isang madilim na daan, ang eksaktong lugar kung saan nangyari ang sunog. Nakatayo si Ramon sa gitna, hawak ang isang posporo, at sa kanyang tabi ay si Manuel, tila nahulog sa bitag. Ako ang nag-udyok kay Manuel na sunugin ang bus, pag-amin ni Ramon, dahil gusto kong patayin ang isang taong nasa loob nito. Nanlabo ang paningin ni Luis. Sino? Ngumiti si Ramon. Ikaw, Luis, dapat ikaw ang mamatay sa gabing iyon. Ngunit bakit? Ano ang dahilan? At paano sila makakatakas sa sumpang ito? Ang tunay na target, nabingi si Luis sa sinabi ni Ramon. Ako? Bakit ako ang gusto mong patayin? Lumalim ang ngiti ni Ramon at sa kanyang mga mata ay may kinikimkim na galit at poot. Dahil kasalanan mo kung bakit namatay ang kapatid ko. Nagulat si Luis. Ano? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang alaala ng isang aksidente. Muling lumitaw sa harapan nila ang refleksyon ng nakaraan. Isang eskinita, isang matinding pagbaha at isang batang lalaking pilit na sumisigaw ng tulong habang unti-unting nilalamon ng rumaragasang tubig. At doon, sa isang sulok ng eksena, nakita ni Luis ang kanyang sarili. Nakatayo lang, nag-aalangan, hindi sigurado kung tutulungan niya ang batang iyon. Kapatid ko siya, Luis, mading sabi ni Ramon. At nakita kita noon. Alam kong kaya mo siyang iligtas, pero hindi mo ginawa. Pinanood mo lang siyang lamunin ng baha. Napaatras si Luis, nanlalamig. Hindi ko maalala. Sino ang dapat maiwan?
Muling lumakas ang apoy sa paligid. Si Manuel ay tila nawala ng galit at biglang napayuko, parang natauhan. Si Clara ay umiiyak, hindi alam kung sino ang paniniwalaan. At ang matandang babae na halos maglaho na ay muling bumulong. Isa lang ang makakalabas. Napahawak si Luis sa ulo niya. Totoo bang siya ang dahilan ng lahat ng ito? Deserve ba niyang manatili rito at maparusahan? Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, lumapit si Ramon kay Manuel at binulungan ito. Tapusin mo na siya. Biglang bumunot ng isang sunog na tubo si Manuel at bumaling kay Luis. Dahil sa iyo, nawala rin ang pamilya ko. Ikaw ang dapat maiwan. Isa lang ang makakalabas. Pero sino ang dapat manatili? Ang hatol ng apoy. Kumigpit ang hawak ni Manuel sa sunog na tubo. Ang kanyang galit ay bumalik. At ang apoy sa paligid ay tila lumakas kasabay ng kanyang damdamin. Si Ramon ay nakangiti sa isang sulok, tila nasisiyahan sa kaguluhan. Si Clara naman ay namumutla, hindi alam kung paano pipigilan ang paparating na trahedya. Teka, hindi ito ang paraan para matapos ito. Sigaw ni Clara, tinangka niyang humarang sa pagitan nina Manuel at Luis. May ibang paraan. Hindi natin kailangan ng isa pang kamatayan. Pero nag-aalab na ang galit ni Manuel. Kung hindi siya aalis, siya ang mananatili rito magpakailanman. Ang lihi ni Luis. Biglang lumabo ang paningin ni Luis. Muli, bumalik sa kanya ang nakaraan. Hindi lang ang batang nalunod, kundi ang tunay na nangyari sa gabing nasunog ang bus. Si Luis ang huling sumakay. Si Manuel ang pumasok, hawak ang gasolina. At si Ramon, siya ang nagbigay ng huling utos. Ngunit may isang bagay pang bumalik sa isip niya, isang lihim na matagal niyang kinalimutan. Siya ang tunay na may hawak ng tiket ng bus. Nanginginig siyang napatingin kay Clara. Clara, hindi ako dapat nandito. Hindi ako dapat sumakay ng bus na to. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Clara. Ang tiket na ito, hindi akin. Hindi ako dapat ang nasa bus na ito. May isang taong dapat ay nasa pwesto ko. Nagtinginan si Ramon at Manuel. Hindi nila inaasahan ang revelasyong ito. Sino? Sino dapat ang nasa bus? Luis. Sigaw ni Ramon. Si Gabriel. Sino si Gabriel? Muling nagbago ang paligid. Mula sa madilim na bus, lumitaw ang imahe ng isang lalaki. Isang binata na kasing edad ni Luis. Si Gabriel. Ang totoong may-ari ng tiket, ang taong dapat ay nasa bus noong gabing iyon. Bakit nasa iyo ang tiket niya? Tanong ni Clara, nanginginig ang boses. Napalunok si Luis. Dahil pinilit kong kunin ito. Dahil gusto kong takasan ang sarili kong buhay at siya ang naging kapalit. Natahimik ang lahat. Ang apoy ay tila lumamlam, parang naghihintay ng susunod na hakbang. Ngunit biglang tumawa si Ramon, isang malamig at nakakatakot na tawa. Kung ganon, isa lang ang tanong, sino ang dapat manatili rito? Ikaw o si Gabriel? Ang tunay na dapat maiwan. Nagtagpo ang tingin ni Luis, Ramon at Manuel. Sa paligid nila, ang apoy ay tila nagbago ng anyo. Hindi na ito basta-basta sunog.
kundi isang buhay na nilalang na nagmamasid, naghihintay ng hatol. Gabriel, bulong ni Clara, hindi makapaniwala. Ibig mong sabihin, siya dapat ang nasa bus na to. At dahil sa'yo, siya ang naiwan? Oo, sagot ni Luis. Halos hindi na niya kayang bigkasin ang katotohanan. Gusto kong umalis sa lugar namin. Gusto kong takasan ang lahat. Kaya kinuha ko ang tiket ni Gabriel. At siya ang naiwan. At ngayon, mukhang sinusundo na ako ng kasalanan ko. Natahimik ang lahat. Si Gabriel, ang lalaking hindi nila alam kung buhay pa o matagal ng patay, ay naging dahilan ng lahat ng ito. Kung ganun, sabat ni Ramon, hindi ikaw ang dapat lumabas. Ang hatol ng nakaraan. Biglang nagbago ang paligid. Mula sa harapan nila, lumitaw ang imahe ng isang bus stop kung saan may isang binatang nakaupo sa isang sulok. Si Gabriel. Nakatungo siya, hawak ang kanyang backpack, tila may hinihintay. At doon, nakita nila si Luis. Dahan-dahang lumalapit, may hawak na tiket. Pre, baka pwedeng ako na lang muna. Balikan na lang kita bukas. Napakunot-noo si Gabriel sa refleksyon. Sigurado ka, ikaw dapat ang aalis ngayon, di ba? Umiling si Luis. Ayos lang, may aayusin pa ako bukas. At sa huling sandali, iniabot sa kanya ni Gabriel ang tiket. Hindi alam na ang pagbibigay na iyon ang naging dahilan ng kanyang kapalaran. Sino ang tunay na nararapat na manatili? Nanginginig ang boses ni Luis. Kung may dapat man maiwan dito, ako yun. Ngunit bago pa siya makagalaw, lumapit si Clara at hinawakan siya sa braso. Hindi mo kasalanan ng lahat, Luis. Hindi mo rin ginusto to at kahit ikaw ang kumuha ng tiket, hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Pero kung hindi ko kinuha ang tiket na yon, siya ang buhay ngayon. Biglang lumakas ang apoy. Sa gitna ng lagablab, may isang anino ang lumitaw. Isang lalaking halos hindi makita ang muka, ngunit pamilyar ang presensya. Si Gabriel. Luis, bulong ng boses mula sa dilim. Oras na para pumili ka. Sino ang dapat manatili? Sino ang dapat lumabas? At sino ang tunay na huling pasahero? Ang pinili ng apoy. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, lumitaw ang anino ni Gabriel, ang lalaking dapat ay nasa bus noong gabing iyon. Ang kanyang anyo ay hindi malinaw, parang usok na naglalagos sa hangin, ngunit ang kanyang presensya ay dama ng lahat. Oras na para pumili ka, Luis. Nanlamig si Luis. Ang dami niyang gustong sabihin, gustong ipaliwanag, gustong humingi ng tawad. Pero may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Buhay pa ba si Gabriel? Gabriel, buhay ka pa ba? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ngumiti si Gabriel, pero hindi ito isang sagot. Ikaw ang may hawak ng desisyon, Luis. Sino ang lalabas? Sino ang maiiwan? Nagkatinginan sina Ramon at Manuel. Pareho silang may kasalanan. Si Manuel ang nagsindi ng apoy at si Ramon ang nag-utos sa kanya. Pero alam nilang hindi ito tungkol sa kanila. Si Clara naman ay napakapit sa braso ni Luis. Luis, huwag mong hayaang lamunin ka ng guilt mo. Hindi mo alam ang mangyayari noon. Pero alam niyang may dapat siyang bayaran. Kung hindi siya sumakay ng bus, kung hindi siya ang may hawak ng tiket, iba ang kwento ngayon. Kung may dapat manatili rito,
Ako yon. Ang hatol ng bus. Biglang lumakas ang apoy. Sa bawat gilid ng bus, lumitaw ang mga muka ng mga kaluluwang na-trap sa sunog, mga pasaherong hindi nakalabas, mga nawalan ng pag-asa, at mga naghintay ng sagot sa kanilang bangungot. Luis, tinawag ulit siya ni Gabriel. Ang bus ay may huling pasahero. Sino ang pipiliin mong lumabas? Nagpanik si Clara. Luis, hindi ikaw ang dapat maiwan. Si Ramon, si Manuel. Pero may isang tinig na bumulong kay Luis. Kung gusto mong iligtas ang lahat, ikaw ang kailangang magbayad. Sa tanghali niya naintindihan, ang bus ay isang purgatorio. Hindi ito ordinaryong mundo. Ito ang lugar kung saan natrap ang mga kaluluwang hindi makapagdesisyon, mga taong hindi pa handang harapin ang kanilang kasalanan. At kung may isang taong kailangang magbayad upang palayain ang iba, siya iyon. Gabriel, patawad. At humakbang siya papasok sa apoy. Ang sakripisyo. Nanginginig ang buong bus habang lumalapit si Luis sa naglalagablab na apoy. Naririnig niya ang mga sigaw ng mga kaluluwang na trap, ang paghingi nila ng tulong, ngunit alam niyang wala nang makakapagbalik sa kanila sa buhay. Luis! Wag! Sigaw ni Clara. Pilit siyang hinihila palayo. Hindi mo kailangang gawin to. Ngunit bumaling lang si Luis sa kanya, may lungkot sa mga mata. Clara, kung may dapat makaalis dito, ikaw yon. Isa lang ang makakalabas, at kung may kailangang manatili, mas mabuti ng ako. Si Ramon ay natawa, ngunit may bahid ng takot sa kanyang mukha. Nagpapakabayani ka, Luis? Anong akala mo, mapapatawad ka ni Gabriel dahil dito? Napatingin si Luis kay Gabriel na nakatayo sa dulo ng bus, tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Hindi niya alam kung galit ito o nalulungkot, pero hindi na iyon mahalaga. Hindi ko ito ginagawa para mapatawad ako, sagot ni Luis. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama. Ang hatol ng apoy. Habang lumalapit si Luis sa gitna ng bus, biglang lumiwanag ang paligid. Ang apoy ay tila may isip. Bumalot ito sa kanya, ngunit hindi siya nasaktan. Sa halip, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kaluluwang naiwan doon. Ang takot, ang sakit, at ang pagdurusa. Sa isang iglap, nagsimula siyang makakita ng mga alaala, hindi lang kanya, kundi ng lahat ng nasa bus. Isang amang iniwan ng pamilya para magtrabaho sa malayo, ngunit hindi na nakabalik. Isang estudyanteng tumakas sa bahay, naghahanap ng kalayaan, ngunit natagpuan ang kamatayan. Isang matandang babae na bumalik sa kanyang bayan, ngunit hindi na nakaabot ng buhay. At sa lahat ng ito, isang tanong ang bumalik sa kanya. Sino ang dapat lumabas? Luis, bulong ni Gabriel, ikaw ang pumili. Sino ang lalaya? Sino ang maiiwan? Napasandal si Luis. Isang pasahero lang ang makakalabas. Kung kaya niyang ipalit ang sarili niya upang mailigtas ang iba, handa ba siyang gawin ito? Ang pagpapasya. Nasa gitna ng bus si Luis, nakapalibot sa kanya ang apoy at mga kaluluwang matagal nang natrap sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang tanong ni Gabriel ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ikaw ang pumili. Sino ang dapat lumaya? Sino ang kailangang manatili?
Luis! Sigaw ni Clara, pilit siyang inaabot mula sa dulo ng bus. Huwag mong gawin to! Ngunit alam niyang wala nang ibang paraan. Ang bus ay isang kulungan para sa mga kaluluwang hindi makapagdesisyon. At sa oras na ito, kailangan may isang taong magbayad para palayain ang iba. Kung may dapat lumabas, si Clara yon. Nagulantang si Clara. Ano? Hindi. Hindi mo ako pwedeng iwan dito, Luis. Pero ngumiti lang si Luis. Hindi mo kasalanan ang lahat ng ito, Clara. Pero ako ang dahilan kung bakit narito si Gabriel. Ako ang nagdala ng kapahamakan sa kanya. Ang hatol ng bus. Biglang lumakas ang apoy at sa gitna nito ay lumitaw ang itim na pintuan sa harap ng bus. Ang lagusan palabas. Isa lang ang makakalabas, sabi ni Gabriel. Kapag nakapili ka na, isasara ko na ang pinto magpakailanman. Nanginginig ang katawan ni Clara habang nakatitig sa pintuan. Kung lalabas siya, hindi na niya makikita si Luis. Hindi na niya malalaman kung ano ang mangyayari sa kanya. Luis, luha ang sambit niya. Pakiusap. Pero binitawan ni Luis ang kamay niya at itinulak siya papunta sa pintuan. Clara, mabuhay ka. Ikaw ang dapat lumaya. Sa huling saglit, bago isara ni Gabriel ang pinto, isang bagay ang nangyari na hindi inaasahan ni Luis. Humakbang si Clara pabalik. Kung mananatili ka, mananatili rin ako. Nagbago ang ekspresyon ni Gabriel. Sigurado ka ba, Clara? Oo. Kung ganon, may isa pang pagpipilian. Dalawang makakalabas. Pero sino ang maiiwan? Si Luis? Si Ramon? O si Manuel? At sino ang tunay na huling pasahero? Ang huling makakalabas. Nagtagpo ang mga mata ni na Luis at Clara. Parehong may takot, ngunit pareho ring may tapang sa kanilang mga puso. Alam nilang hindi nila kayang iwanan ang isa't isa, ngunit alam din nilang may isang kailangang manatili. Dalawa ang makakalabas, ulit ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malamig at matalim, pero ang isa kailangan maiwan magpakailanman. Sino ang dapat lumaya? Sino ang kailangang manatili? Napatitig si Luis kay Ramon at Manuel, ang dalawang taong may malaking kasalanan sa trahedyang ito. Si Ramon ang nag-utos, si Manuel ang nagsindi ng apoy. Ngunit kahit na sila ang may kasalanan, alam niyang hindi siya ang hukom ng kanilang kapalaran. Kung ganon, bumuntong hininga si Luis. Ako na lang ang maiiwan. Nagulantang si Clara. Ano? Hindi, Luis. Hindi kita iiwan dito. Kung may kailangang magbayad para kay Gabriel, ako dapat yon. Hindi ko siya sinadya, pero ako ang dahilan kung bakit siya na-trap dito. Ang galit ng mga kaluluwa. Sa sandaling iyon biglang lumakas ang apoy. Mula sa bawat upuan ng bus, lumitaw ang mga nakakatakot na mukha ng mga kaluluwang na-trap sa sunog. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng poot, galit at paghihiganti. Nag-aalab ang kanilang katawan, pilit umaabot sa 3 natitirang pasahero. Hindi lang ikaw ang may kasalanan, Luis. Hindi lang ikaw ang may dapat pagbayaran. Sino ang tunay na nagkasala? Mabilis na hinarangan ni Gabriel si Luis. Huwag kayong magmadali. May isang pipiliin ang bus
At sa huling desisyon na ito, hindi kayo ang magpapasya, kundi ang apoy mismo. Sino ang huling pasahero? Sino ang lulunukin ng apoy? At sino ang makakalaya? Ang pinili ng apoy, lalong lumakas ang apoy sa loob ng bus. Ang mga kaluluwa ng mga nasunog na pasahero ay sumisigaw. Ang kanilang mga boses ay pinaghalo ng pighati at galit. Ang bus mismo ang magpapasya kung sino ang huling maiiwan. Gabriel, sigaw ni Luis habang unti-unting bumibigat ang paligid. Para bang hinihigop sila ng isang madilim na puwersa. Anong ibig mong sabihin na ang apoy ang pipili? Humakbang si Gabriel palapit sa kanila. Ang bus na ito ay may sariling hatol. Hindi kayo ang magpapasya kung sino ang huling pasahero, kundi ang apoy mismo. Nagkatinginan sina Ramon at Manuel. Alam nila sila ang may pinakamalaking kasalanan. Ngunit kahit pa ganoon, takot silang aminin ito. Hindi ako ang may kasalanan, sigaw ni Ramon. Ginawa ko lang ang nararapat. Utang na loob, Ramon. Galit na sigaw ni Clara. Ikaw ang nag-utos kay Manuel na sunugin ang bus. Si Manuel naman ay nanginginig. Wala akong balak pumatay ng tao. Akala ko matatakot lang sila at lalabas. Hindi ko alam na mabilis kakalat ang apoy. Ang hatol ng apoy. Biglang lumitaw ang isang anino sa likod ng bus. Malaki, itim at lumulutang. Ang anyo nito ay parang usok, ngunit ang mga mata ay nagliliyab. Ito ang nagpapagalaw sa apoy. Ito ang nagpapasya kung sino ang makakalabas at sino ang maiiwan. Dahan-dahan itong itinuro si Ramon. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Hindi ako ang dapat maiwan. Si Manuel ang nagsindi ng apoy. Ngunit mas lalong lumapit ang anino sa kanya. Ikaw ang utak. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang huling pasahero. Sinunggaban ng apoy si Ramon. Napasigaw siya habang dahan-dahan siyang hinihigop ng dilim. Sinubukan niyang lumaban, ngunit walang silbi. Kinain siya ng apoy hanggang sa tuluyang mawala ang kanyang katawan sa bus. Siya na ang huling pasahero. Biglang bumukas ang pinto ng bus. Isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa kanila, ang labasan. Ngayon, oras na para kayong dalawa ay lumabas. Sabi ni Gabriel, nakatingin kina Luis at Clara. Ngunit isang tanong ang bumabagabag kay Luis. Bakit nanatili pa rin si Gabriel? Ang katotohanan sa likod ng apoy. Nakatitig si Luis kay Gabriel na nananatiling nakatayo sa loob ng bus kahit na bukas na ang pinto palabas. Dapat ay makakalaya na rin siya. Pero bakit hindi siya gumagalaw? Gabriel, hindi ka ba lalabas kasama namin? Tanong ni Clara. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngumiti lang si Gabriel, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang lumabas, Clara. Hindi ko kayang iwan ang bus na ito. Bakit? Halos pasigaw na sagot ni Luis. Hindi ba't ito ang matagal mo nang gustong gawin, ang makalaya? May isang bagay kayong hindi pa alam, sagot ni Gabriel. Akala niyo ba ako lang ang biktima rito? Hindi lang ako basta namatay sa sunog na ito. May isang taong siguradong nagplano ng lahat. Ang tunay na may sala.
Napatitig sina Luis at Clara sa isa't isa. "Gabriel, anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Clara, nanginginig ang boses. Si Ramon ang nagputos kay Manuel na sindihan ang apoy, pero hindi nila ito naisip ng kusa. Huminga ng malalim si Gabriel bago nagsalita muli. "May isang taong nag-udyok sa kanila. Isang taong nagnanais na mawala ako." Nanlamig ang buong katawan ni Luis. Sino ang tinutukoy mo?" Tahimik si Gabriel saglit bago niya binitawan ang isang pangalan na nagpagimbal sa kanila. "Ikaw, Luis." Nagdilim ang paningin ni Luis. Para bang bumukas ang isang bahagi ng kanyang isipan na matagal niyang hindi maalala. Biglang pumasok sa kanyang isip ang isang alaala, isang usapan, isang lihim, isang kasunduan na hindi niya naunawaan noon. "Ayaw ko nang makitang inaagaw niya lahat ng meron ako, Luis. Kailangan na niya mawala." "Hindi ko alam. Parang mali to. Gusto mo bang siya pa rin ang makuha nila? Kung wala siya, ikaw na ang papalit." Siya mismo ang may kinalaman sa pagkamatay ni Gabriel. "Ako?" Bulong niya, hindi makapaniwala. Siya ba ang tunay na may kasalanan? Siya ba ang dapat na iwan sa bus na ito? Ang nawalang alaala. Nanlabo ang paningin ni Luis. Totoo ba ang narinig niya? Siya ba ang dahilan ng lahat ng ito? Hindi maaari. Mahina niyang bulong habang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Hindi ko kayang gawin yon, Gabriel." Ngunit ang titig ni Gabriel ay matalim at puno ng hinanakit. "Luis, hindi mo ba talaga maalala? Hindi mo ba natatandaan ang gabing iyon?" Sa isang iglap, bumalik ang isang lumang alaala sa isipan ni Luis. Maliwanag, malinaw, at hindi na niya matatakasan. Gabi bago ang sunog. Si Luis at si Ramon ay nasa isang madilim na sulok ng eskwelahan. May isang lihim na kasunduan. Kung mawawala siya, Luis, ikaw na ang magiging leader. Hindi ba't matagal mo nang gusto yon? Pero hindi ko gustong mapahamak si Gabriel. Hindi naman siya mapapahamak. Matatakot lang siya. Pero kailangan mo siyang itulak palabas. Itulak ang katotohanan. Bumalik si Luis sa kasalukuyan. Ang kanyang puso ay bumibigat. Ang kanyang katawan ay nanlalamig. Siya ang nagtulak kay Gabriel sa bus noong gabing iyon. Siya ang dahilan kung bakit hindi ito nakalabas. Siya ang tunay na salarin. "Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito, Luis," malamig na sabi ni Gabriel. "Ikaw ang nagtulak sa akin pabalik sa bus, kaya hindi na ako nakalabas." Nanlabo ang paningin ni Luis. Hindi maaari. "Luis, ikaw dapat ang naiwan dito." Biglang sumara ang pinto ng bus at isang malakas na sigaw ang pumuno sa loob nito. Isang sigaw ng isang taong unti-unting nilalamon ng apoy. Ang parusa. Hindi ako ang may kasalanan," sigaw ni Luis, ngunit ramdam niya ang bigat sa kanyang katawan. Parang may humihigop sa kanya pabalik sa loob ng bus. Si Clara ay pilit siyang hinihila palabas. "Luis, lumabas ka na. Bukas pa ang pinto." Ngunit isang malakas na puwersa ang humatak sa kanya pabalik. Ang boss mismo ang pumili ng kanyang parusa.
Hindi mo matatakas ang ginawa mo, Luis, bulong ni Gabriel, na ngayon ay nakatayo sa harapan niya, nakatingin sa kanya ng malamig. Alam mo na ang dapat mangyari. Hindi, Gabriel, patawad. Hindi ko naalala noon. Nangingilid ang luha ni Luis. Bata pa tayo, hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Ngunit hindi na ito tungkol sa patawad. Ang hatol ng bus ay hindi na mababawi. Ang parusang walang hanggan. Muling lumakas ang apoy sa loob. Ang mga kaluluwa ng mga nasunog ay lumitaw muli, ngunit sa pagkakataong ito, nakangiti sila. Masaya sila dahil nakuha na nila ang tunay na salarin. Huwag! Huwag! Pilit na lumaban si Luis, ngunit mas lalong bumibigat ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang hinihigop ng bus, parang isa na siyang bahagi nito. Luis, sigaw ni Clara, ngunit isang malakas na hangin ang nagpalipad sa kanya palabas. Bago pa niya maabot si Luis, isinara na ng bus ang pinto nito. At tuluyang nawala ang bus sa dilim. Ang bus na puno ng mga kaluluwa. Ang bus na hindi na muling makikita sa mundo ng buhay. Ang bus na may bagong huling pasahero. Makalipas ang ilang araw, natagpuan si Clara sa isang masukal na lugar sa gilid ng lumang highway. Natatandaan niya ang lahat, ngunit walang naniniwala sa kanyang kwento. Ang tanging naiwan lamang sa highway ay isang sunog na luma at kalawangin na plaka ng bus. At sa tuwing may dumadaan sa liblib na kalsadang iyon sa hating gabi, may maririnig silang businang humahalo sa hangin. Isang bus na hindi na dapat umiiral. Isang bus na naghahanap ng panibagong pasahero.